Tulong na maging successful yung ating YMCA. Yan, so napagpala po talaga yung mga kabataan at yan, isa pa lang po yan, mga susunod pa natin mga gagawin. Amen. So, this evening ay, syempre, sa fellowship natin, hindi pwede mawala ang Word of God. So, bago tayo pumunta sa Word of God, samahan niyo muna ako na manalangin. Dahil ang Diyos, aming mabuti po parang Ama, aming pinagkakatiwala sa iyo gabi nito. Salamat, Ama. Salamat po, aming Ama. Dahil tinawag mo ang mga ama na naririto upang patuloy tumugon, Lord God, sa iyong kalooban, sa iyong patuloy, O Diyos, na plano sa buhay po ng bawat isa. Sa gabi ito, aming pinagkakatiwala sa iyo na sa aming kalagitnaan, Panginoon, at fellowship, kasayahan, kagalakan, Panginoon, kayo ang maging sentro ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa gagawin mo sa amin sa gabi ito. Tulungan mo po kami, kasi kami na yung Espiritu, pagkalooban, Lord God, ng karunungan, Lord God, unawa, kapahayagan, O Diyos, Panginoon, sa iyong mga salita, at maging, Lord God, sa aming pag-fellowship, Lord, sa bawat isa. Maraming salamat po muli, aming pinagkakatiwala sa iyo lahat. Patuloy kang maluwalhati, matatila, mapupurihan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. So, bago tayo magsimula, ay mamaya upo rin ako mag-ano. Gusto lang isa ng konting question. Tanong ko. No? Sino lang? Ano paborito mong prutas? Papaya. Sino rito ang ayaw na ayaw ako pa? Natanong mo na, bakit paborito mo yung papaya? Masarap siya basta. Ano masukat mo? Bakit ayaw mo papaya? Hinog na papaya. Pag Lalagyan mo ng pinag-inom gatas. Brother Bernard, ano yung pinaka-ayaw mong prutas? Tulisin. Ay, sa mga hindi mo talaga mag-bulong. Sila. Ama naman. Sino ba kaya gusto? Brother Joel, yung prutas na ayaw. Yes, ha? Yes. Hindi siya, yung palasan niya sa Ah, yung parang kamuti. yung tesa lang ang ulit ng kinakain. Pero gusto ko yan. Sino rito ang gusto niyo yung chesa? Talaga si Joel. Bakit gusto mo ang chesa? Sarap na sarap po ako, parang ano siya, parang kamuti. Parang ako. Actually, hindi ako makain chesa. Parang kaya na yun dahil dito. Parang ano ba lang yung texture kasi. Texture ng ano yun. So, kaya natin lang po eh, umpisa ko lang po dahil ang verse natin na gusto kong share sa inyo sa gabi ito comes from Genesis chapter 1 verse 28. Sabi rito ng Panginoon, pagkatapos siya nilikha ng bagay, nilikha niya ang tao, at nung nilikha ng tao sa verse 28, sabi doon, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply from the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Pero highlight ko at in-underline yung word na and God blessed them and said, be fruitful and multiply. Nung binasa, lahat naman siguro natin, nabasa na natin ito, no? O narinig na natin. No? Pamilyar na sa atin yung verse na ito. Pero ano ba yung ano yung main thought? Pag narinig natin yung verse na be fruitful and multiply. Parami. Share the gospel. Pakarami. Magpakarami. Amen. Ano pa? Meron pa ba? Kumayo pa yung magpakarami. Yun yung main idea eh. Yun yung main idea kapag pinag-uusapan po yung be fruitful and multiply.
At ito, sinabi ng Diyos sa tao, nang nilikha niya ang tao. And after that, inulit niya uling sabihin nito, after the great flood. Nung pamilya na lang ni Noah ang natira, at nagsimula sila muli binanggit ng Diyos ito sa pamilya ni Noah, kay Noah at sa pamilya niya, sabi niya, and God blessed them and said, be fruitful and multiply. So, ang salita na ito ng Diyos ay nahayag sa simula at sinabi niya sa tao, ito hindi nagbabago ang kapangyarihan nito dahil ito ang unang blessing na binigay ng Diyos. This is the first blessing na binigay ng Diyos sa tao. So, nanatili ito sa tao maging kala Noah hanggang sa lahat ng mga taong sumunod pa at dumating. So ngayon, kung nanatili ang salita nito, at yun nga, ang pangunawa natin sa salita na be fruitful and multiply ay patungkol sa magpakarami, di ibig sabihin, hindi sununod ni Jesus yung blessing na to. Kasi si Jesus hindi nagpakarami, wala siya na. Wala siya. Ayan, so hindi gusto ko na tumayo hindi lang actually sa sa literal aspect of be fruitful and multiply, sentro kung hindi maging sa spiritual aspect. Bakit? Lalo na eventually sa spiritual aspect. Kasi yun nga si Jesus, hindi literal na nag-multiply, naging fruitful, pero He was the most fruitful person dahil hanggang ngayon, tayo ay bunga ng kanyang sakripisyo, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagliligtas. No? Bunga tayo, hindi siya nagpakarami katulad ng pagpapakarami ng anak, ng pamilya, kung hindi dumami dahil sa pamamagitan ng kilos ng Espiritu, no? Sa gawa ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At yun ang tunay na kahulugan ng binigay ng Diyos yung blessing na yun. Yun nga sinabi ni Lord, and God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Now here comes the challenge po para sa atin. Ngayon, sa atin, bilang mga tatay, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tinawag ng Panginoon, makikita natin at mapapansin, the blessing came first. Then the command came second. Ang blessing, sinabi niya, and God blessed them. And God said, be fruitful and multiply. So God does not demand from you what He has not first deposited in you. He does not call you into something without first building capacity for it. Ibig sabihin, nung pinili ka ng Diyos, nung tinawag ka ng Diyos, anumang calling na meron tayo, kanya-kanya tayo, anumang purpose ni Lord para sa buhay natin, binless ka na niya. Ang ibig sabihin ng blessing, nilagay niya na sa iyo yung kailangan mo para matupad mo yung gagawin mo para sa Kanya. Hindi niya inalis sa iyo, binless ka muna. He has given you the ability, the capability, the capacity, lahat ng kailangan mo para matupad mo ang kalooban ng Diyos, ang pangarap ng Diyos, ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Dineposit niya na sa iyo bago ka Kanya tawagin. Amen. Yun nga dito ngayon naging challenge sa atin. Kasi lahat naman tayo, when we first nakakilala tayo at nag-umpisa na tayo manampalataya sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos, nandoon na narinig natin ang tinig ng Diyos, kayo lang usapan yung dalawa yan nung ako ginausap ko ni Lord para magpastor, ay talagang hindi ko nakita yung sarili ko, ako magpapastor, ako hindi. Yung mga nakilala sa akin kabataan ko, pag nakainom ako, doon ako malakas na loob Pero pag hindi ako nakainom, mahihiyain ako, hindi ako makapagsalita, hindi ako makapagano. Takot ako, ang tawag dito, low self-esteem ako, yun yung tingin ko sa sarili ko Pero yun nga, God has already, nung tawag pa lang ng Diyos, ay meron na siyang nilagay. At ganoon din sa bawat isa sa atin. Nasa inyo yung kakayahan talaga. Pero yun, natulad ka ng sinabi ko, nauna kasi yung takot natin. Nauna yung pangamba natin. Baka hindi ko kaya. Baka hindi ako para dyan.
ay hindi ako graduate o hindi mataas ang achievement ko, high school graduate lang ako, elementary graduate lang ako. Pero hindi, nilagay na ng Diyos sa iyo. Nilagay na ng Diyos sa iyo. Isipin niyo nga ito, think of this. Kung nabasa niyo ang Book of Judges, si Samson, nandun natin si Samson. Kung nabasa niyo, tanong nyo kayo, binanggit ba sa Book of Judges, sa kwento ng buhay ni Samson, binanggit ba at kinuwento ba na si Samson ay maskulado? Hindi. Hindi. Hindi ba sinabing maskulado siya? Hindi sinabing matangkad siyang tao, magandang lalaki na maskulado? Hindi kinuwento yun. Hindi sinabi yun. Hindi partikular. Hindi sinabi. So isipin mo na lang, para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos kay Samson, ano ang itsura ni Samson? Baka kasi nakilaw siya ni Jeward. Hello? Di ba? Hindi ba mas magiging makapangyarihan na magiging kapangyarihan ng Diyos sa kanya kung makikita na si Samson kasi katawan lang ni Jeward? Amen. Di ba? Kasi ang sabi doon, kapag nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, andoon yung lakas. David. Kaya iniisip natin sa mga pelikula na panood natin, nakita ang kaisipan tinanim sa atin, si Samson maskulado, kaya gano'n siya kalakas. Pero paano mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Siyempre, pag nakita ka ng taong maskulado, isipin mo talaga, malakas ng tao na to. Amin po ba? Hindi mo sasabihin, may tulong ng Diyos yung ano niya. Bakit? Kasi makikita mo na malakas na siya eh. Pero kung ordinaryo lang siyang tao, kung medium build lang siya na tao, pero yung kakayahan niya talagang kakaiba. At sasabihin talaga ng tao, nasa kanya talaga ang Diyos. Nasa kanya talaga ang Espiritu ng Diyos. Di ba? So, ganoon din. Sa atin eh, yun ang paraan ng Diyos to bless us eh. Bless ka bago ka tawagin eh. Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Hindi kailangan ipakita yung natural na pwedeng makita, na pwedeng maghayag na magaling talaga kung siya kasi nag-graduate ng ano to eh. Kasi summa cum laude ito eh. Kasi ganyan to eh. No? So, yun ang makikita nila. Pero pag yun ang nakita nila, hindi mo paparangalan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Tinawag ng Diyos ang mga mangmang para pahiyayin ng mga marunong. Tinawag ng Diyos ang mga mahihina para pahiyayin ng mga malalakas. Bakit? Yung kapangyarihan ng Diyos eh. So, God has already deposited sa buhay natin yung kailangan natin bago pa man tayo tawagin. Amen. Kaya nga sa 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ang Diyos ang gumagawa sa atin both to will, no? Gawin natin para to will and to do, para sa kanyang pleasure. So, nilagay na ng Diyos ang kakayahan, ang kapangyarihan, bago pa man tayo tawagin. Yun nga eh, wala naman talagang ano sa atin eh. Wala naman talagang marunong o ano talaga sa atin eh. Di ba, itong mga nakasama ko mula ng kabataan ko, si Bong, si Brother Bernard, nakita nila ako ng high school. Pero yung sabihin nila na nakita nila ako na gagawin ito, na magiging pastor at mangangaral ng salita ng Diyos, at kung napagpala sila, o napagpala kayo sa pangangaral ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa akin, ay hindi talaga, ay doon lang sasabi, hindi talaga ako. Kasi nakita nila na noon, hindi ko kaya, hindi ako yun eh. Yung ngayon, hindi ako ngayon dahil ang Diyos talaga naglagay. Amen po ba? Amen. Ayan. So, kaya nga when God says, be fruitful and multiply, He is not really talking about physical reproduction. He is talking about spiritual expression. He is talking about what is inside of you becoming visible to you. Ayan, nung sinabi niya, be fruitful, yung bunga na dapat makita. Yung bunga na kinagkaloob ng Diyos, na kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo na dapat makita. Kaya nga, pupunta pa rin tayo sa John 15, no? Kung saan sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga, maliban kayo ay nananatili sa akin, hindi kayo ay makapamunga kayo ng sagana. Pero hiwalay sa akin, sabi niya, wala kayong magagawa. So, ang tunay na bunga ngayon, na nilagay na ng Diyos sa atin,
ay malilitaw lang talaga sa pamamagitan ng ating patuloy at pananatili kay Kristo. So, ngayon, yung bunga na yun dapat makita. Di ba? Anong kwento ng puno? Malaguman siya. Di ba? Kung natandaan nyo sa Book of Matthew, sinumpa ni Kristo yung isang puno ng igos. Ang dahilan kung bakit na sinumpa dahil walang bunga. Nakita niya malago, madahon, larawan ng masagana. Madahon eh. Di ba? Pag puno, madahon. Masarap limliman, no? Malusog, itsurang malusog, madahon. Pero kaso walang bunga. Kaya sabi ni Kristo, walang kwenta itong puno na ito eh. Kasi ganoon din eh. Nung nilikha ng Diyos ang mga puno, binless niya yung mga puno para mamunga talaga. Ang layunin ng puno para mamunga. So dahil paano ba sabihin yun? Hindi nag-o-obey. Yun. Hindi nag-o-obey yung puno ng igos sa tawag ng Diyos sa kanya na mamunga siya. Kaya sabi niya, wala ka ng kwenta. Mamatay ka na lang. Maalis ka na lang. So nalangat yung puno pagkatapos sumpain ng ating Panginoong Jesus. Pero yun nga, ang tawag sa we have been blessed. Tayo po ay binless ng Diyos at sa pamamagitan niya, mamumunga tayo. At ang kalooban, makita yung bunga. Lumitaw yung bunga. Maging visible yung bunga. Ang ganda tignan ng punong manggang nandito sa ating, malapit sa atin, di ba? Pag nakita mo, pag ang dami bunga, no? Talagang grabe, ganda eh. No? Hindi mo pa natitikman yung bunga, pero natatakot ka na. Sasarapan ka na. Dahil maganda kasi pag lumabas yung bunga, nakikita na lalong malusog yung puno. At ang bunga na hinahanap, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin ngayon, yung bunga. At hindi po, katulad ng binanggit ko, hindi patungkol ito sa multiplication, bunga ng pangangaluluwa. No? Bago matawag sa atin ng Diyos yun, pero ang paraan talaga para mangaluluwa o mag-share ng gospel ay yung bunga ni Kristo sa buhay natin. Yung kabutihan, pag-ibig, no? Pasensya, papatawad, pagiging mabait, no? Pagiging matuloyin. Yun ang mga bunga na dapat makita. Kasi pag nakita ng ibang tao yan, di ba maganda yung ma-attract yung mga tao sa iyo? Ma-attract yung mga tao sa atin, bakit na lumilitaw yung bunga inaasahan. Kaya nga, John 15:8 sabi doon, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Even in Matthew 5, verse 14-16, you are the light of the world. A city that is seen on a hill cannot be hidden. Yun nga, tinawag tayo ng Panginoon bilang liwanag at asin. Una-una, tinawag tayo bilang liwanag at in-explain niya doon. Ang liwanag, sabi niya, hindi tinatago. Hindi nilalagay sa ilalim ng higaan. No? Sa ilalim ng lamesa. Dapat nasa taas para nagliliwanag at nakikita ang lahat. So, ganoon din yung bunga na inaasahan ng Diyos sa atin. Makita po sa atin. And lastly, ito ngayon, yung bagay na nilagay ng Panginoon sa atin, we think our gift is about our success, our platform, our image, our comfort, or our recognition. But kingdom fruit is never self-centered. Fruit always serves something beyond itself. Yung bungang inaasahan ng Panginoon sa iyo, hindi nilagay ng Diyos ito para sa iyo talaga. Hello? Saan ka nakita ng manggang kumakain ng sariling mangga? O manggang kumakain ng mangga? O apple na kumakain ng apple? Pero sa mangga at sa apple, nasa loob ang kanyang binhi na kapag yung bunga niya kinain ng iba, masasarapan sila. At matitira, alin? Yung buto. Yung buto, yung binhi na pwedeng itanim at magdala na mas marami pang bunga ulit. Amen po ba? Amen. Saganang bunga ulit. In the same sense, God din sa iyo, kapatid. Ganun din sa bawat isa sa atin. Kaya na tinanong ko kanina, ano yung hindi mo paboritong prutas? Kasi, yung hindi paboritong prutas ng isa, gusto naman ng isa. Yung bunga nasa iyo, merong taong gutom na gutom para doon. Amen. Yung iba, hindi sila nagugutom para doon sa bunga na meron ka. Pero merong taong nagugutom doon para sa at hinihintay ka. Na kaya binigay ng Diyos sa iyo dahil gagamitin ka ng Diyos para doon sa tao na yun. Amen. Kaya kung hindi ka tatayo,
kung hindi tayo mamumunga, maraming tao ang naghihintay. Maraming tao hindi makikinabang. Maraming tao hanggang ngayon ay patuloy hinahanap na maproduce yung bunga na kanilang ninanamsahan. Kaya nga, yun yung ano ngayon eh. Ano yung mga bagay na nasa atin na alam mong tinawag ka ng Diyos, alam mong gagamitin ka ng Diyos, pero nilagay na ni Lord sa'yo, pero ngayon ayaw mo dito, hindi. May mga dahilan bakit hindi siya lumalabas. O may dahilan kung bakit itinatago mo. Kaya na ito ang mga katanungan natin sasagutin sa gabi ito. Ayan. Question number 1. Ano yung bagay na malinaw na nilagay na ni Lord sa puso mo? Gift, burden, responsibility, o calling, pero hanggang ngayon, dinidisregard, dinidelay, o tinatago mo pa rin. Ano talaga ang ugat kung bakit hirap kang ilabas ito? Takot ba? Insecurity ba? Approval ba ng tao? Katamaran ba? Laziness? O dahil sa mga past failure? Question. Question ulit. Ano gusto nyo? Groupings o open na tayo? Groupings na lang. O sige, groupings na lang. Amen. Ayun. Ayun, magkakaparehas ng tatlo. Yung mga tatlo kanina, ayan, may mga groupings. Yan, para... Wala akong grupo. Tama. Yung mga... Kanina, apat din dito eh. Brother Anton, dito ka sa amin. Ayun, may para. Yung tatlo, si... Dalawa lang kami. Okay. Ayan. So mga groupings tayo, then siguro yun na, sharing